Dominant Protector. Credit to the author. 3,581-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakita niya ang ekspresyon ni Terence at alam niyang gustong subukang muli ni Terence, kaya hindi niya ito pinigilan. Si Terence ay may kanya-kanyang opinyon pa rin kung gusto niyang gawin ito, kung gayon. Kapag hindi maganda ang epekto, susuko na siya. Sige, magpapasalamat muna ako kay kuya ko ng maaga. Gayunpaman, pag-uusapan ko ang tungkol sa pil-refine ng matter pagkatapos kong makuha ang nakakalamon ng puso na Katanji tanging damo. Ito ang pinakamahalagang materyal. Tumango si Terence. Dahil ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo ay matatagpuan lamang sa likod ng bundok, at ang likod na bundok ay magpapahintulot lamang sa mga bagong tao na pumasok sa pagsubok sa ika-25, maaari lamang siyang maghintay ng ilang sandali. Ito ang perpektong oras para makapag-isip siya ng paraan para makakuha ng higit na espiritong si Jade. Kung hindi, kahit na nakuha niya ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, hindi siya magkakaroon ng sapat na espiritong si Jade para bilhin ang iba pang 5 halamang gamot at hindi niya mapipino ang gininto ang tableta sa landas ng langit. Sa pag-iisip na iyon, lumingon si Terence sa lalaki at nagtanong, "Kuya ko, kung gusto kong makakuha ng mas maraming espiritual na Jade, mayroon bang anumang paraan?" Bueno, bilang karagdagan sa espiritual na Jade na ibibigay sa iyo ng Welcome Pavilion bawat buwan, mayroon lamang 2 paraan upang makakuha ng isa pang espiritual na Jade. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay nagbilang gamit ang kanyang mga daliri at sinabi, "Isa ay kung mayroon kang anumang likas na kayamanan sa iyong mga kamay, maaari mong ibenta ang mga ito sa palengke. Maaari mong ipagpalit ang mga ito sa espiritual na Jade. Dapat mong malaman ito. Para sa isa pa, maaari kang pumunta at kumpletuhin ang mga pang-araw-araw na gawain na ibinibigay ng ating pagtanggap sa bagong pavilion sa mga bagong disipulo. Sa ganitong paraan, maaari ka ring makakuha ng mga espiritual na Jade bilang gantimpala." Nakikita ko. Kuya ko, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng misyon ang kailangan kong makumplito? Tanong ni Terence, malalim ang iniisip. Kung tungkol sa unang paraan, hindi niya ito magagamit sa ngayon. Wala siyang anumang dagdag na kayamanan sa kanya, at kahit na mayroon siya, sila ay mula sa mortal na mundo. Hindi niya magagawang ibenta ang mga ito sa magandang presyo sa Sky-class Island, kaya maaari na rin niyang itago ang mga ito. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay tumango at sinabi, "Kayong mga bagong dating ay hindi malakas." Sa kusina, wala silang espiritual na Jade bilang gantimpala. Lahat sila ay nasa tab. Halimbawa, kung naglilinis ka sa loob ng 1 taon, maaari kang gantimpalaan ng 1 o 2 espiritual na Jade sa pagtatapos ng taon. Ito ay depende sa opinyon ng bagong deacon at kung maaari niyang i-apply ito para sa iyo. Tila hindi na kailangang isaalang-alang ni Terence ang huling opsyon. Kahit sino pa ang naging bagong manager, hindi nila siya mabibigyan ng anumang reward, lalo na si Harry. Ang spiritual Jade ay isang napakahalagang bagay. Kung maaari niyang makuha ang espiritual na Jade sa pamamagitan lamang ng paggugol ng ilang pagsisikap na gawin ang ilang mababang antas na gawain tulad ng paglilinis at pagluluto, kung gayon ang malugod na bagong pavilion ay matagal nang nalugi. Ngunit nang marinig na ang pang-araw-araw na misyon para sa mga bagong disipulo ay para sa akin, ito ay may katuturan, ito ay isang spirit Jade mine, pagkatapos ng lahat, at normal na umasa sa mga tao. Ngunit ito ay wala pa rin sa inaasahan ni Terence. Kung ito ay pagmimina lamang, makakahanap na lang sila ng ilang mga kabataang lalaki, bakit pahihirapan ang lahat ng mga Sky-class masters na ito? Nakita ng lalaki ang pagkalito ni Terence at ngumiti, iba ang spirit Jade mine sa iba. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring bumaba at minahan nito. Bakit ganon? Baka may espesyal na dahilan. Nagtataka na tanong ni Terence. Junior Brother Linford, dapat mong malaman na ang mga Spirit Jade ay naglalaman ng sobrang siksik na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Kahit na ang Spirit Jade na minahan ay hindi dumaan sa anumang espesyal na patnubay at pagtitipon, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na natural nitong ibinubuhos ay malayo na sa labas ng mundo.
Kung tungkol sa espiritual na enerhiya ng mundo, mas mabuti para sa atin ang ranggo ng langit at mas mataas sa mga magsasaka, ngunit ito ay para sa mga ordinaryong tao na walang anumang lakas, ngunit para sa mga ordinaryong tao na walang anumang lakas, ngunit para sa mga ordinaryong tao na walang anumang lakas, ngunit para sa mga ordinaryong tao na walang anumang lakas. Maaaring hindi ito makayanan ng kalahating araw at sumabog hanggang sa mamatay. Umiling ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Parang isang ordinaryong tao. Hindi siya mabubuhay ng walang oxygen. Ngunit kung siya ay tatakbo sa isang kapaligiran na may mataas na konsentrasyon ng oxygen, siya ay lason ng oxygen at mamatay. Tumango si Terence, mabilis na naunawaan ang loika sa likod nito. Ito ay isang klasikong kaso ng mahina na hindi makatanggap ng suplemento. Ang espiritual na chi ay isang mahusay na suplemento, ngunit kung ito ay sobra, ito ay magiging lason. Ang mga practitioner tulad ng Sky Class ay matagal nang nagsanay ng kanilang mga katawan. Sila ay 10 hanggang 100 beses na mas malakas kaysa sa mga normal na tao. Naturally, ang chi ay isang gamot na pampalakas para sa kanila, ngunit para sa mahihina, ito ay isang nakamamatay na lason. Ang mga ordinaryong tao at mababang antas na magsasaka ay hindi nagawang minahan ng Spirit Jade. Pagkatapos ng lahat, ang minahan ng Spirit Jade ay isang napakahalagang estratehikong mapagkukunan, kaya imposibleng makahanap ng mga magsasaka sa labas na magmimina nito. Pagkatapos magbilang, ang pinakaangkop na mga tao para sa trabahong ito ay ang mga bagong disipulo sa Welcome Pavilion. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga panlabas na alagad, kaya't maaari nilang gamitin ito ng madali. Siyempre, magagawa rin ng mga panloob na alagad ng 3 pavilion ang gawaing ito. Gayunpaman, kapag ang kanilang lakas ay umabot sa antas ng panloob na mga disipulo, tiyak na magagawa nila ang ilang mga gawaing hamon na may mas mataas na gantimpala. Bakit kailangan nilang pumunta sa mga minahan at gumawa ng mahirap na trabaho kasama ang mga bagong dating na ito? Nakakahiya naman kung ikalat. Para sa isang baguhan na tulad ni Terence, hindi niya kailangang mag-alala na mawala ng mukha. Siya ay nasa bottleneck na sa cultivation, at gaano man siya kahirap magnilay, hindi siya makakagawa ng anumang pag-unlad sa maikling panahon. Kailangan niyang umasa sa landas ng langit na gininto ang ubod kung gusto niyang makalusot sa lalong madaling panahon. Not to mention the heart-devouring exquisite grass, magkakaroon lang siya ng pagkakataon na makuha ito sa ika-25 kapag pumasok siya sa likod ng bundok para sa paglilitis. Kung makakakuha siya ng sapat na espiritual na jade bago iyon, maaari niyang kunin ang mga materyales sa lalong madaling panahon at simulan ang pagpino ng mga table tasks. Kung tungkol kay Terence, ang mining mission na ito ay hindi isang masamang pagpipilian. Senior kuya ko, ano ang reward sa mining mission na ito? Tanong ni Terence. Ang gantimpala ay ang pinakamahalaga. Ang pagmimina ay mahirap na paggawa, ngunit lahat sila ay Sky Class Masters, pagkatapos ng lahat, at ang gantimpala ay hindi maaaring masyadong mababa. Kung hindi, walang sino man ang handang gawin ang misyon. Ang pag-save ng isa sa 100 milya ay nangangahulugan na sa bawat 100 piraso ng espiritual na jade na iyong inaani, makakatanggap ka ng 1 piraso ng espiritual na jade bilang gantimpala. Kung wala kang sapat para sa 100 piraso sa ngayon, kailangan mo muna itong ilagay sa iyong account. Matatanggap mo lamang ang iyong gantimpala kapag nakakolekta ka ng 100 piraso. The miserable senior brother patiently answered all the questions and then added, on average, ang isang newbie ay nakakapagmina ng mga 3 hanggang 10 piraso sa isang araw, kaya normal lang na hindi ako nakakapagmina. Gayunpaman, sa karanasan at good luck, posibleng makapulot ng 20 hanggang 30 piraso bawat araw. Mukhang maganda yan. Kinakalkula ni Terence. Kahit na makakakuha lamang siya ng 10 piraso ng espiritual na jade sa isang araw, iyon ay magiging 100 piraso sa loob ng 10 araw, at makakakuha siya ng 1 piraso ng espiritual na jade bilang gantimpala. Kung ikukumpara sa malugod na pavilion na nagbibigay lamang ng 1 piraso ng espiritual na jade bawat buwan, ito ay medyo mataas na gantimpala. 3,582. Mukhang maganda ang pakinggan. Mapait na tumawa ang senior brother at umiling. Pero junior kuya Linford, huwag mong sisihin ang senior mong kapatid sa pagpalo sa iyo. Ang namamahala sa gawaing ito ay ang nakatatandang kapatid na namamahala sa 3 pavilion.
At hindi tulad ng hindi mo alam ang sitwasyon ng ating Green Cloud Pavilion. Ang desisyon ay nasa kamay ng ating nakatatandang kapatid, wala akong masasabi dito. Ito. Problema. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Gusto niyang gawin ang mining mission na ito, ngunit kung hindi pumayag si Gavin, magiging walang kabuluhan ang lahat. Saglit na nag-isip si Terence, bagamat may kapangyarihan siyang gumawa ng desisyon, ito ay isang pang-araw-araw na misyon na kinikilala ng pavilion. Sa prinsipyo, hinihikayat ang mga bagong tao na gawin ito. Kung babanggitin ko ito sa harap ng lahat, hindi niya ito maaaring tanggihan ng walang anumang dahilan, hindi ba? Bagamat si Gavin ang pinakamatandang Marshall brother, ang welcoming na bagong pavilion ay hindi pag-aari ng kanyang pamilya. Kahit na hawak niya ang ilang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, hindi iyon isang bagay na magagawa niya ayon sa gusto niya. At least, kailangan niyang mapanatili ang pagiging patas sa ibabaw. Kung hindi, kung lumabas ang balita, tiyak na may mga darating para ayusin ang score sa kanya. Totoo iyon, ngunit kahit na pinilit niyang sumang-ayon na mapapasaakin ka, magkakaroon pa rin siya ng paraan upang pahirapan ang mga bagay-bagay para sa iyo. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay labis na naantig dito at sinabing, mayroong mabuti at masamang espiritual na jade ores doon. Madaling makahanap ng espiritual na jade sa mataas na kalidad na kwangkyo. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang makahanap ng 100 piraso sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Gayunpaman, sa mababang kalidad na mga minahan, ang mga pagkakataon na makahanap ng espiritual na jade ay napakababa. Kung hindi ka pinalad, maaaring hindi ka makahanap ng kahit 1 piraso ng espiritual na jade kahit na magtrabaho ka ng husto sa isang buong araw. Ito ay napakapangkaraniwan. Ang kwangkyo na inilaan sa ating Green Cloud Pavilion ay hindi ganoon kaganda sa simula. Kung itatalaga ka ng nakatatandang kapatid na si Meng sa pinakamasamang lugar ng pagmimina, sino ang nakakaalam kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan mong ilagay sa pagmimina ng lahat ng 100 piraso ng espiritual na jade? Baka hindi mo makuha ang iyong gantimpala pagkatapos magtrabaho ng husto sa loob ng 1 o 2 buwan. Sa halip, ito ay hindi maaantala sa iyong pag-unlad. Sabi ng lalaki, nag-aalala na baka mapunta si Terence sa dead end. Senior kuya ko, don't worry. Pag-iisipan kong mabuti bago ako magdesisyon. Sabi ni Terence sabay tango. Kailangan ni Terence ang mga halamang gamot at ang pagmimina ang tanging paraan. Siyempre, alam niya ang posibilidad na pinag-uusapan ng kanyang kaawa-awang senior na kapatid. Sa katunayan, ayon sa estilo ng paggawa ni Gavin, kapag nag-propose siya na pumasok sa minahan, tiyak na siya ay itatalaga sa pinakamasamang kwangkyo. Kung ito ay sino man, ang huling resulta ay hindi katumbas ng halaga. Ngunit iba si Terence. Huwag kalimutan na mayroon siyang Jade Space, isang God-tier device. Ang mga Spirit Jade ay kapareho ng mga Energy Stone sa secular na mundo, at dahil ang Jade Space ay maaaring singilin ang mga Energy Stone, maaaring posible na ito ay makapag-charge din ng mga Spirit Jades. Si Terence ay naging abala sa pagsasama-sama ng kanyang kaharian nitong nakaraang 2 araw at hindi pa ito nasubukan, ngunit kayanan niya ngayon. Siyempre, kailangan muna niyang gumugol ng ilang oras para magamit ang sapat na chi mula sa jade na ito, kung hindi, hindi niya makikita ang mga resulta kapag sinubukan niya ito. At kung matagumpay ang eksperimento, ito ay magiging isang malaking kapalaran para kay Terence. Magagawa niyang magnakaw ng ilang walang kwentang jade ng walang chi mula sa minahan, at pagkatapos itong singilin sa espasyo ng jade, maaari niya itong gawing tunay na espiritual na jade para ipagpalit sa iba. Sa ganitong paraan, hindi mahalaga kahit na italaga siya ni Gavin sa pinakamasamang kwangkyo. Ang espiritual na jade ay hindi madaling hanapin, ngunit ang walang kwentang jade ay hindi dapat napakahirap hanapin. Kapag ito ay nasa mga kamay ni Terence, ito ay magiging isang espiritual na jade. Hindi na makapaghintay si Terence na bumalik at gawin ang kanyang mga eksperimento. Magpapaalam na sana siya sa kanyang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumangala siya at nakita niya sina Gavin at Tony na naglalakad pababa mula sa ika-8 kuweba, nag-uusap at nagtatawanan. Malabo pang ang narinig ni Terence ang sarili niyang pangalan mula sa dalawa. Bakit binanggit ng 2 taong ito ang kanyang pangalan ng walang dahilan?
Habang si Terence ay nakasimangot sa sarili, nakita rin siya ng dalawang lalaki, at ang kanilang mga mukha ay nanlamig na parang nakita lang sila. Nagkatinginan sila, at may kakaibang ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi ba ito ang pinakamalakas na bagong dating ng ating Green Cloud Pavilion? Naubusan kaya siya ng espiritual na jade? Dumating ka ba para humingi ng init sa iyong kawawang junior brother? Sayang ang kaawa-awang junior brother ko ay isa lamang clay Buddha. Hindi niya kayang dalhin ang isang dakilang Diyos na tulad mo. Sarcastic na sabi ni Gavin. Greetings, Senior Kuya Gavin. Sa kabila ng panunuya ni Gavin, kinulong pa rin ni Terence ang kanyang mga kamay at magalang na binati siya, at binati siya pabalik ni Terence. Hehe, the strongest newcomer. He was the most pretentious newbie. Magpapakatanggay ka sa ranking competition next month. Panunuya ni Tony. Hindi pa rin niya maalis ang katotohanang natalo na siya ni Terence sa isang galaw, lalo na pagkatapos noon, nang bigyan ng isang random na lalaki si Terence ng titulo ng pinakamalakas na bagong dating sa Green Cloud Pavilion. Naasar siya nito. Hehe. I've never heard of the strongest rookie, pero sana wag mong maliitin ulit ang kalaban mo sa ranking competition next month. Kung hindi, kapag hindi kita sinasadyang matalo sa isang galaw, maakusahan na naman ako ng bongga. I'll be very wronged. Nakangiting sagot ni Terence. Just wait and see. Iiyak ka sa takdang panahon. Nanlamig ang mukha ni Tony sa sinabi ni Terence. Ang lahat sa pavilion, kabilang si Gavin, ay inakala na si Tony ay natalo kay Terence dahil sa kawalang ingat, ngunit alam niya mismo na ibinigay niya ang lahat sa nakaraang laban para magpakitabang. Sa madaling salita, ang pagkatalo ni Terence sa kanya sa isang galaw ay pagpapakita ng tunay na lakas ng bawat isa. Sa totoo lang, medyo natakot si Tony kay Terence ngayon, pero mabuti na lang at nasa likod niya si Gavin, para maalagaan siya ng hayagan at patago. Sa kabilang banda, sinaktan ni Terence ang isang big shot tulad ni Linden sa publiko, kaya siya ay masusupol sa lahat ng aspeto. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hanggat naglilinang siya ng mabuti para sa susunod na buwan, sapat na para sa kanya na isara ang puwang. At saka, isa siyang Sky Class Full Master dito, walang paraan na matatakot siya sa isang country bumpkin tulad ni Terence. Ang kompetisyon sa pagrarango sa susunod na buwan ay isang magandang pagkakataon para makabawi sa kanya. Sa oras na iyon, hahayaan niyang makita ng lahat ng bagong disipulo kung sino ang pinakamalakas na bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa planong tinalakay niya kay Gavin, muling naging proud si Tony. Hanggat gumagana ang plano, hindi na nila kailangang maghintay hanggang sa susunod na buwan na kompetisyon sa pagrarango upang makita ang mapagpanggap na Terence na nasa problema. Sa isiping iyon, komandat si Tony kay Gavin, hindi na siya makapaghintay na makita si Terence na may problema. Tumango si Gavin bilang pag-unawa at sinabi sa kanyang nakatatanda, ika-4 na araw na. 3,583. Dapat pamilyar ang mga bagong disipulo sa welcome na bagong pavilion, pero hindi pa rin sila pamilyar sa outside world. Kaya tatawagin ko sila at pupunta sa East Market para maging pamilyar sa kapaligiran. Tutal, responsibilidad din natin ito bilang senior brothers in charge. Walang pakialam na sabi ni Gavin. Tama ka, Senior Kuya Gavin, tumango bilang pagsang-ayon ang kahabag-habag na kuya. Isang taunang kasanayan para sa senior brother ng steward na dalhin ang mga bagong dating upang maging pamilyar sa kapaligiran, kaya hindi kakaiba para kay Gavin na itaas ang bagay na ito sa oras na ito. Dahil nandito na si Junior Kuya Linford, pwede mo na siyang ihatid sa palengke at hintayin mo kami. Pupunta ako at tatawagin ko ang ibang mga bagong dating. Utos ni Gavin. Senior Kuya Gavin, bakit hindi ako pumunta at kunin ang bagong lalaki? Maingat na tanong ng senior brother. Karaniwan, ang ganitong uri ng mababang gawain ay kanyang trabaho, o kung hindi, bakit siya tatawaging mababang manggagawa? Matagal na siyang nakasanayan, ngunit sa unang pagkakataon, personal na gagawin ni Gavin ang gawain. Ang araw ba ay sumisikat mula sa kanluran. Pero winagiway ni Gavin ang kanyang kamay at mapanuksong sinulyapan si Terence, hindi na kailangan. Ihatid mo muna ang pinakamalakas nating bagong dating para hindi masayang ang kanyang mahalagang oras. Hehe.
Dahil doon, umalis si Gavin kasama si Tony nang hindi na hinintay na magsalita ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Napatingin ng kaawa-awang senior brother sa likuran ng dalawang tao sa di kalayuan at hindi maiwasang mapaungol sa pagtataka, mukhang medyo iba ang estilo ngayon ni Kuya Gavin kumpara sa dati. Umiling din si Terence. Pinagtatawanan lang siya ni Gavin, ngunit kakaiba na hindi niya ginamit ang pagkakataong ito para patakbuhin si Terence para sa kanyang kawawang senior. Ayon sa normal na logika, kahit na ang pagkakataong ito ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang malaking pagkalugi, dapat man lang ay gamitin ito para kasuklam-suklam siya. Dahil sa personalidad ni Gavin, paano niya ito naiwan ng ganoon kadali? Nagkatinginan si Terence at ang malungkot na nakatatandang kapatid, hindi makaisip ng sagot. Nakasunod lang ang dalawa sa utos ni Gavin at hintayin sila sa palengke. Kakapunta pa lang ni Terence sa palengke, ngunit kailangan niyang kumilos na para bang ito ang kanyang unang pagkakataon upang hindi ibigay ang kanyang sarili. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon niya sa palengke na may orihinal na hitsura. Sandaling naghintay ang dalawa sa pasukan ng palengke bago nila nakita si Gavin na pinangungunahan ng isang grupo ng mga bagong disipulo mula sa malayo. Si Tony naman, parang naiwan siya sa di malamang dahilan. Nagjogging siya para makahabol at binigyan ng makahulugang tingin si Gavin, na ikinatango naman ng huli bilang pag-unawa. Randolph at kasama rin si Hernan sa karamihan. Nakahinga sila ng maluwag nang makita nila si Terence at ang kaawa-awa nilang nakatatandang kapatid. Binati nila ang dalawa bago tumingin sa paligid ng may pagtataka. Nang makita ang maingay na palengke na ito, ang mga mukha ng grupo ng mga baguhan ay lahat ay may galit at nasasabik na mga ekspresyon. Mayroong maraming mga merkado sa karaniwang mundo na 100 beses na mas buhay na buhay kaysa dito, ngunit ito ay isang practitioner's market. Ang sinumang pumasok at lumabas dito ay hindi bababa sa isang Sky Class Master, at ang mga kalakal dito, maging mga kasanayan, table tasks, o kayamanan, ay lahat ng bagay na hindi mabibili kahit saan pa. Walang paraan upang ihambing ang dalawa. Bagamat ang mga bagong dating na ito ay mayroon lamang isang piraso ng espiritong si Jade sa kanilang mga kamay, at ito ay isang espiritong Jade na naubos ang halos lahat ng espiritual na enerhiya nito, ito ay karaniwang imposible para sa kanila na bumili ng kahit ano sa merkado. Gayunpaman, hindi sila dinala ni Gavin para mamili, ngunit para maging pamilyar sila sa kapaligiran. Sa makatuwid, matiigang ipinakilala pa rin sila ni Gavin sa marami sa mga alituntunin ng pamilihan. Siyempre, hindi ganoon kabait si Gavin. Gusto lang niyang isipin ng mga alagad na ito na siya ay may kaalaman at hinahangaan siya. Kung hindi, ang kuli na ito ay matagal nang naging alipin. Gayunpaman, si Terence ay nakinabang ng malaki mula rito. Kung tutuusin, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan nang pumunta siya rito, at kahit ilang beses siyang namamasyal ay hindi niya masyadong alam ang mga patakaran sa pamilihan. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga patakaran, ngunit ngayong ipinaliwanag ito ni Gavin sa kanya, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung paano mag-trade dito. Sa palengke na ito, bagaman maraming sitwasyon ng pakikipagpalitan, bihira ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, napakabihirang para sa parehong partido na maging interesado sa mga bagay ng isa't isa, at ang halaga ng parehong partido ay halos pareho. Kadalasan, ginagamit pa rin nila ang karaniwang pera, ang espiritual na Jade, para makipagkalakalan sa isa't isa. Ito ay madaling maunawaan. Una, ang espiritong si Jade ay karaniwan sa Sky Class Island, at pangalawa, ito ay isang mahalagang bagay, na kapakipakinabang sa lahat ng mga practitioner. Maliban kay Terence, na may Jade Space, kahit na ang mas mataas na antas na practitioner ay lubos na umaasa sa espiritong si Jade para sa kanilang pagsasanay. Walang panganib ng pagbaba ng halaga, at ito ang naging karaniwang pera para sa kalakalan. Gayunpaman, kahit na kinilala ng lahat na ang espiritual na Jade ay ang karaniwang pera, mayroon pa ring ilang mga pagsasaalang-alang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kalidad at laki ng espiritual na Jade. Ang tinatawag na kalidad ng isang espiritual na Jade ay tinutukoy ng konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa espiritual na Jade. Ayon sa mga patakaran ng merkado, ang espiritual na Jade na ginamit para sa pangangalakal ay dapat na hindi nagamit at puno.
Kapag napag-alaman na may gumamit ng sarili nilang espiritual na jade para i-trade bilang new jade, paparusahan sila ng mga management staff ng market. Ito ay upang maiwasan ang sino man na gumamit ng butas na ito upang samantalahin ang kaguluhan at masira ang reputasyon ng merkado. Pagkatapos ng lahat, sa mga magsasaka, ang halaga ng isang ganap na espiritual na jade at isang espiritual na jade na ginamit ay ganap na naiiba. Kung hindi nila sinasadyang nakolekta ang isang espiritual na jade na naubos ang karamihan sa espiritual na enerhiya nito, ito ay isang malaking kawalan para sa nagbebenta. Bilang karagdagan, ang mga basurang jade sa minahan ng spirit jade na may hindi sapat na natural na espiritual na enerhiya ay hindi maalis at magamit. Kung sila ay inilagay sa secular na mundo, sila ay magiging natural na peking pera. Kung tungkol sa laki ng espiritual na jade, mas madaling maunawaan. Kahit na ang konsentrasyon ng langit at lupa na espiritual na enerhiya sa loob ay pareho, kung ang laki ay magkaiba, ang halaga ng espiritual na jade ay natural na magkakaiba. Karaniwan, ang presyo ng spirit jade sa merkado ay nakabatay sa average na laki ng pinakakaraniwang spirit jade. Tulad ng para sa piraso ng itlog na nasa kamay ni Terence, ang aktual na halaga nito ay higit lamang ng kaunti sa kalahating piraso. Ang mga tao ay nag-aatubili lamang na tanggapin ito kung ito ay 2 o 3 piraso. Tungkol naman sa malaking spiritual jade na ibinigay niya kay Tony noon, magiging masaya siya kahit 1 o 2 piraso lang. Siyempre, may isa pang tuntunin na dapat bigyang pansin, at iyon ay ang hindi kailanman maging hindi tapat at kumilos bilang 3 kamay. Sa sandaling matuklasan ng mga tauhan ng namamahala sa pagpapatrolya, isang maliit na bagay na mapilayan ang pagtatanim sa mismong lugar. Walang paraan upang mga tuwiran sa kanila kahit na sila ay binugbog hanggang mamatay. Ang mga manager na ito ay pawang mga master ng law enforcement hall, at sila ay may kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan ng mga disipulo ng Sky Class Island. Kaya, kahit na ito ay isang bagay na gusto nila, kailangan nilang sundin ang mga patakaran. 3,584. At saka, ang mga walang tindahan ay mga tanga. Ang mga walang kaunting lakas ay hindi maglalakas loob na magbenta ng mga bagay dito. Ang bawat item sa kanilang stall ay may lock sa pamamagitan ng kanilang kalooban sa lahat ng oras. Kung talagang kinuha ito ng isang tao, ang taong nawala ang kalooban ay ang nagnakaw nito. Maaari nilang direktang kunin ang buhay ng tao at walang tutulong sa kanila. Pagkatapos ipakilala ang mga alituntunin, lumingon si Gavin kay Terence at malamig na sinabi, ang mga kawawang B*** mula sa secular na mundo ay dapat na maging mas maingat. Huwag mong isipin na ito ay lugar ng bansang bumpkin. Panatilihing malinis ang iyong mga kamay. Kung hindi, kung talagang kukuha ka ng mga gamit ng iba at mabunggo hanggang mamatay, masisisi mo lang ang sarili mo. Siyempre, ang mga salita ni Gavin ay may mas malalim na kahulugan, dahil si Terence ay hindi gumawa ng ingay sa ibabaw, ngunit siya ay nabigla sa loob. Si Terence ang may jade space, at maaari niyang ilagay ang kahit anong gusto niya dito nang walang nakakaalam, tulad ng kung paano niya nakuha ang pulang kabibe at ang pera mula sa Overseas Practitioners Association pabalik sa Common World. Kanina pa niya gustong gawin iyon, ngunit hindi siya impulsive na tao, nagdesisyon siyang mag-obserbo muna. Gayunpaman, sa sandaling ito, matapos marinig ang mga salita ni Gavin, naramdaman niyang maswerte siya. Sa hinaharap, maliban kung siya ay wala sa kanyang isip, hindi siya maglalakas loob na subukan ang pamamaraang ito ng pag-aani ng hindi naghahasik. Kung siya ay talagang magnakaw ng isang bagay at ikinukulong ng isang tao, hindi lamang ang katotohanan na siya ay may suot na 1,000-thread mask ay madaling malantad, kahit na ang bagay ng jade space ay maaaring matuklasan. Dahil lang sa walang nakakaalam sa Common World, hindi ibig sabihin na walang makakaalam nito sa Sky Class Island. Kung malalaman nila, si Terence ay nasa matinding problema. Hindi niya gagawin ang isang bagay na tulad nito, nawawala ang mas malaking larawan para sa isang maliit na pakinabang. Sinundan ng grupo ng mga baguhan si Gavin sa paligid ng palengke, at paminsan-minsan, may makikita silang nakakaakit sa kanilang mga mata. Bagamat mayroon lamang silang isang piraso ng espiritual na jade, hindi ito naging hadlang sa kanilang sigasig na hingin ang presyo. Kahit wala sila ngayon, mabibili pa rin nila ito sa hinaharap kapag marami na silang pera.
Higit pa rito, pagkatapos malaman ang presyo, palagi silang magkakaroon ng direksyon na gagawin sa hinaharap. Kung ginagawa ito ng ibang mga baguhan, magagawa rin ito ni Terence. Kinuha niya ang pagkakataon na tanungin ang mga presyo ng 5 halamang gamot na kailangan niya, ngunit upang maiwasang makita, hiniling niya ang mga presyo ng maraming iba pang mga item na nagpapakita ng kanyang sigasig. Nakita ito ni Gavin at Tony at hindi nila maiwasang mapangiti. Sa ganang kanila, sa kasalukuyang sitwasyon ni Terence, kahit na 1 piraso lang ng jade ang nakuha niya kada buwan, makakakuha lang siya ng pinakamababang kalidad. Ano ang silbi ng maraming tanong? Kahit 1 taon ang ipon niya, baka hindi niya kayanin ang isang item clown lang siya. Ngunit malinaw na walang pakialam si Terence sa kanilang mga ekspresyon. Maingat siyang nakalkula kung gusto niyang bilhin ang 5 halamang kailangan niya, kakailanganin niya ng kahit 8 pirasong espiritual na jade, at kalahating piraso lang ang mayroon siya ngayon. Siya ay kulang sa 7 at kalahati, ito ay isang mahabang paraan upang pumunta. Namasyal ang grupo sa labas at gitnang kalye. Tungkol sa pinakamahiwagang panloob na kalye, malinaw na sa kanilang lakas, hindi sila makapasok. Sa totoo lang, kahit ang pinakamakapangyarihan sa grupo, si Gavin, ang pinakamatandang martial brother na namamahala, ay walang karapatang pumasok sa panloob na kalye. Nakatitig lang siya sa malayo at saka umatras. Ito ay dahil ang pagpasok sa panloob na kalye ay hindi batay sa lakas ng isang tao, ngunit sa pagkakakilanlan ng isang tao. Ang isa ay kailangang maging isang natatanging inner sect disciple ng 3 pavilion at makapasok lamang na may tag ng pagkakakilanlan. Bagamat si Gavin ay may mga kwalipikasyon upang maging isang inner sect disciple, siya ang inner sect disciple ng pinakamiserable sa 3 pavilion, ang Green Cloud Pavilion. Walang gaanong inner sect disciple sa buong Green Cloud Pavilion na kwalipikadong pumasok sa inner street. Tanging ang mga top rank na disipulo sa 3 pavilion competition ang kwalipikadong makapasok. Pagkatapos maglibot sa palengke, pinangunahan ni Gavin ang grupo pabalik sa Welcome Pavilion, ngunit hindi niya agad pinaalis. Ang paglalakbay na ito sa palengke ay tila nagpasiklab sa mga ambisyon ng mga bagong tao. Kung ikukumpara sa pagpigil at tensyon noong una silang dumating, ang mga bagong tao ay malinaw na mas aktibo at kalmado, na para bang unti-unti nilang naibabalik ang kanilang kumpiyansa bilang Sky Class Masters. Kahit nakaharap ang malakas at makapangyarihang malaking senior na si Gavin, naglakas loob pa rin silang magtanong ng sarili nilang mga tanong, hindi tulad ng katahimikan sa simula. Kung tutuusin, hindi naman mahina ang mga nakarating sa Sky Class late phase at pataas, kaunti lang ang tulad nitong kawawang kapatid na laging yes man. Karamihan sa mga baguhan dito, kahit na ipinadala sa bahay para sa walang kabuluhan, ay mayroon pa ring sariling ambisyon. Ang paglalakbay na ito sa plaza ng lungsod ay hindi lamang nagpalawak ng kanilang pananaw, ngunit sa wakas ay nakumpirma rin nila na ang pinakapangunahing kondisyon para sa pagkamit ng kanilang mga ambisyon ay ang espiritual na jade. Sa Sky Class Island na ito, nang walang espiritual na jade, ang lahat ay walang laman na usapan. Hindi sila makabili ng martial skills, medicinal pill, o anumang makalangit na kayamanan. At kung wala ang tulong ng mga panlabas na bagay na ito, kung sila ay umasa sa kanilang sariling paglilinang, ang karamihan sa mga taong naruroon ay hindi kailanman makakarating sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon kahit na sila ay nilinang hanggang sa kanilang kamatayan, lalo pa ang mas matataas na kaharian. Ang 1 sentimo ay mahirap para sa isang bayani, at ang isang espiritual na jade ay mahirap din para sa isang Sky Class Master. Kung walang espiritual na jade, wala silang magagawa sa hinaharap. Senior Kuya Gavin, paano tayo makakakuha ng mas espiritu jade? May nagtanong ng tanong na nasa isip ng lahat, at sunod-sunod na nag-aalab na tingin ay agad na nakatuon kay Gavin. Magandang tanong iyan, tumawa si Gavin, bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Bilang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng Katie Wala, ang kanyang pangunahing kapangyarihan ay ipamahagi ang espiritual na jade. Ito rin ang dahilan kung bakit iginagalang siya ng lahat, kinukutya siya, at kinatatakutan pa nga siya. Hindi siya natatakot na lahat ay may ambisyon, ngunit natatakot siya na wala silang ambisyon. Gusto ng mga may ambisyon ang espiritual na jade at masunurin siyang makikinig sa kanya. Gayunpaman, kung wala silang ambisyon, hindi sila susuko at mahirap disiplinahin.
Sa makatuwid, dinala ni Gavin ang mga bagong dating na ito sa merkado hindi lamang para maging pamilyar sila sa kapaligiran, kundi para pukawin din ang kanilang mga pagnanasa. Hanggat mayroon silang mga hangarin at ambisyon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong ito na hindi nakikinig sa kanya sa hinaharap. Tinanggap ang sabik na mga ekspresyon ng mga bagong dating, sinabi ni Gavin sa isang dramatikong tono, may kapalit lang kung magsusumikap ka. Bukod sa buwan ng espiritual na jade na ibibigay sa iyo ng Welcome Pavilion, may isang paraan lamang upang makakuha ng mas espiritual na jade. Lumapit sa akin at tumanggap ng isang misyon. Ikaw ay gagantimpalaan lamang kung natapos mo ang misyon. Senior Kuya Gavin, pwede ko bang itanong kung ano ang misyon? May nag-aalalang tanong. Napakasimple. Pumunta sa spiritual jade mine to mine. Basta minahan ka ng 100 piraso, makakakuha ka ng 1 piraso ng spiritual jade bilang reward. Kung sino ang gustong pumunta, maaari kang pumunta at mag-sign up sa akin ngayon. Inihayag ni Gavin. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumigat ang paghinga ng grupo ng mga bagong dating. Ilang sandali pa bago sila nag-react. 3,585. Senior Kuya Gavin, I want to register. Senior Kuya Gavin, count me in. Senior Kuya Gavin, ako rin. Agad na pinalibutan ng isang grupo ng mga tao si Gavin, bawat isa sa kanila ay sinusubukang pasayahin siya. Bagamat nasiyahan si Gavin sa kanyang puso, nagkunwari pa rin siyang hindi masaya. Ano ba ang pinag-aawayan nyo? Anong klaseng sistema ito? Halina kayo isa-isa. Sa mga gustong magpalista, itaas ang inyong mga kamay. Sa kapangyarihan ni Gavin, ang lahat ay mabilis na tumahimik, natatakot na kung gagawin nila siyang hindi masaya, mawalan sila ng trabaho. Sa oras na ito, kung ang sinuman ay hindi gumanap ng maayos, agad nilang aakitin ang galit ng mga titig ng iba at magdulot ng galit sa publiko. Ito ang gusto niyang epekto. Ngumiti si Gavin ng may pagmamalaki. Kung noon pa lang, nagawa na niyang ipasa sa kanya ang mga baguhan sa unang araw ng pagpaparehistro. Hindi niya inaasahan na lilito ang freak na ito ngayong taon. Ninakaw niya ang lahat ng limelight sa unang araw, hindi lang ginawang katatawanan si Tony, kundi napahiya din siya bilang senior manager. Hindi man lang siya makapagtatag ng anumang prestihiyo sa harap ng mga baguhan na ito. Gayunpaman, sa huli, ang isang braso ay hindi maaaring manalo laban sa isang hita. Sa huli, siya, si Gavin, ang pinakamatandang kapatid na lalaki na namamahala sa mga bagay-bagay. Bagaman kailangan niyang dumaan sa ilang problema, kailangan pa rin siyang pakinggan ng mga bagong dating na ito. Kung hindi niya pinakinggan si Gavin, bakit siya makikinig sa isang country bumpkin tulad ni Terrence? Ang lahat ng mga bagong dating na gustong mag-sign up para sa pagmimina ay nakataas ang kanilang mga kamay sa hangin. Si Gavin ay random na pumili ng isang pangalan, at ang bagong dating ay kumilos na parang naka-jackpot. Siya ay nagpasalamat ng husto kay Gavin at hinarap siya. May ilan pa nga na nanumpa on the spot na susundin nila ang bawat utos niya mula ngayon. Si Gavin ay labis na humanga. Pagkatapos ng round ng pagpili, 12 sa 15 bagong disipulo ang nakatayo sa likod ni Gavin, at ang natitirang 3 ay natural na trio ni Terrence. Nakatingin sa mapanuksong mga mata ng karamihan, Randolph at kinuyam ni Hernan ang kanilang mga kamao ng ayaw. Sa totoo lang, tulad ng lahat ng iba pang bagong dating, gusto rin nilang samantalahin ang pagkakataong ito para kumita ng espiritual na jade. Ngunit ang problema ay hindi nila magawa. Ito ay hindi lamang dahil sa kanilang paninindigan. Ito ay higit sa lahat dahil sinamantala nila ang oras ng si Gavin ay tumawag ng mga pangalan upang pilitin ang kanilang nakatatandang kapatid na pag-aralan ang sitwasyon para sa kanila. Nasabi na niya ito kay Terrence noon, at maaari itong buod sa 10 salita, delikado ang pagmimina, kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang panganib na ito ay hindi nagbabanta sa buhay, ngunit kung sila ay itatalaga sa pinakamasamang kwangkyo, malaki ang posibilidad na sila ay mag-aaksaya ng maraming oras sa paglilinang at hindi makakolekta ng 100 piraso ng espiritual na jade sa huli. Hindi sila makakakuha ng anumang gantimpala. Ang mga natamo ay hindi makakabawi sa pagkalugi.
Sa kanilang tatlo, Randolph na mayroon ng kuweba na tirahan numero 1 sa paanan ng bundok. Kung ikukumpara sa iba, hindi siya masyadong umaasa sa mga espiritual na Jade. Kailangan lang niyang magsumikap sa kanyang paglilinang. Si Hernan, sa kabilang banda, ay nasa Sky Class Late Phase Peak lamang, at ang kanyang panandaliang layunin ay makapasok sa Sky Class Full Phase. Hindi niya kailangan ng maraming espiritual na Jade sa yugtong ito, at magagawa niya ito gamit ang mga mapagkukunang mayroon siya. Matapos pakinggan ang payo ng kanilang nakatatandang kapatid, pinag-isipan nilang dalawa ito at sa huli ay piniling talikuran ang pagkakataong ito. Hindi matalinong lumampas sa kanilang mga hangganan, at ang susi ay ang pangalagaan ang kasalukuyan. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, Randolph at si Hernan, mga alipores ni Terence, ay hindi nagtaas ng kanilang mga kamay. Si Terence mismo ang nagtaas ng kamay. Senior Kuya Gavin, gusto kong magparehistro. Ano ang nangyayari? Nagkagulo ang mga baguhan maging ang kanilang dalawang alipin ay nagawang labanan ang tukso, ngunit hindi kaya ng kanilang amo na si Terence. Ito ay masyadong F***ing duwag. May kahihiyan ba ang lalaking ito? Oh. Saglit ding natigilan si Gavin, ngunit nang bumalik siya sa kanyang katinoan, ngumisi siya na may kakaibang ekspresyon. Mukhang hindi mababawasan ang tukso ng mga spiritual Jades. Kahit na ang pinakamalakas nating bagong dating ay natutokso. Bilang ang pinakamatandang martial brother na namamahala, hindi ko kayang paboran ang isa kaysa sa isa. Maraming salamat Kuya Gavin. Bahagyang ngumiti si Terence. Well said. Well said. Ngumiti ng makahulugan si Gavin. Hindi niya maaaring tanggihan ang bukas na pagpaparehistro ni Terence, at syempre, hindi niya ito tatanggihan. Nang makita ito, agad na natarante si Tony at bumulong sa tenga ni Gavin, ikasyam na pinsan, paano natin hahayaan ang bastard na si Terence na makakuha ng ganito? Idiot. Tinutulungan kita. Lumingon si Gavin sa kanyang ulo at nagmura sa mahinang boses, kung hindi siya nag-sign up, wala akong magagawa sa kanya. Pero ngayong naka-sign up na siya, itatapon ko na lang siya sa patay na si Kwangkyo. Ginagarantiya ko na hindi siya makakakolekta ng 100 spiritual jade sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan, hindi na siya magkakaroon ng maraming oras, at ang iyong pagkakataon na manalo. Bulok na kahoy na hindi kayang ukit. Siyempre, may iba pa siyang hindi sinabi. Kung kahit isang tinak na tulad ni Terence ay kailangang sumuko sa isang malaking senior na tulad niya, hindi ba't ang iba ay dapat na maging mas masunurin? Sa pangyayaring ito, nabawi din ni Gavin ang mukha na nawala sa kanya noon. Kaya ganyan. Ang ikasyam na kuya pinsan ay napakatalino. Napagtanto ni Tony hindi niya kailanman naisip ito, at natakot siya na si Terence ay makuha ang kanyang mga kamay sa espiritual na Jade. Ngayong ipinaliwanag na ito ni Gavin, sa wakas ay naunawaan niya na si Terence ay naghuhukay lamang ng sarili niyang libingan. Kalokohan, kung ikaw ang may utak ng baboy, hindi mo na sinamantala ang magandang pagkakataon na dumating sa iyong pintuan. Kinagat ni Gavin ang kanyang mga labi at nagtanong sa mahinang boses, nagawa mo na ba ang mga bagay na ipinagagawa ko sa iyo noon? May nangyari bang mali? Hoy, ikasyam na pinsan kuya, huwag kang mag-alala. Ginawa ko na ang sinabi mo. Wala talagang pagkakamali. Naintindihan naman agad ni Tony at nangako. Mabuti iyan. Kung gagana ang planong ito, hindi mo na kailangang mag-isip kung paano haharapin si Terence sa ranking competition sa susunod na buwan, dahil hindi na niya makikita ang araw na iyon. Isang bagong dating mula sa secular na mundo ang nang-ahas na hamanin ako. Sa pagkakataong ito, ipapaalam ko sa kanya kung gaano karaming mata ang kabayong hari. Ngumisi si Gavin at lumingon sa mga tao. May ilang mga alituntunin sa ating pagsalubong sa bagong pavilion na katulad ng mga alituntunin sa Palenque City na sinabi ko sa iyo noon. Dahil pupunta ka sa minahan, dapat kong ipaalala sa iyo na dapat mong linangin muna ang iyong katawan. Dapat maging mabuting tao ka bago mo gawin ang anumang bagay. Ang mga alagad ng Welcome Pavilion ay dapat magkaroon ng magandang katangian. Kahit na ang espiritual na Jade ay pinagnanasaan ng marami, mas mabuting kontrolin mo ang iyong mga kamay at paa. Sasabihin ko muna ang mga pangit.
Kung ang sino man ay magnakaw ng isang bagay na hindi nila dapat kunin at madungisan ang reputasyon ng sekta, ayon sa mga tuntunin ng sekta, ang mga meridian ng mga dalubhasa sa panloob na puwersa ay dapat na baldado. Direktang binali ng mga physical style master ang kanilang mga braso at binti. Siyempre, ito ay lamang kung malaman ko ang tungkol dito. Kapag nalaman ito ng mga tao ng law enforcement hall, direkta kanilang bugbugin hanggang mamatay. Malas ka. 3,586. Napabuntong hininga ang lahat ng mga baguhang naruroon. Ang ilan sa kanila ay may parehong ideya, ngunit ang mga salita ni Gavin ay nagpatalsik sa kanila sa malamig na pagpapawi sa kanilang mga meridian na nangangahulugan na sila ay magiging isang pile sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, at hindi na sila makakapag-practice pa. Para sa mga Sky Class Masters na tulad nila, ito ay mas masahol pa kaysa sa pagpapadala sa kanila sa kanilang kamatayan. Maging ito ay espiritual o pisikal na mga practitioner, sila ay karaniwang nabubuhay tulad ng mga aso sa Sky Class Island. Isa pa. Ang panuntunang ito ay hindi lamang epektibo sa spiritual jade mine, kundi pati na rin sa labas ng mundo. Noong nakaraan, kung ang isang bagong dating ay magnakaw ng espiritual na jade ng ibang tao, magiging pareho ang kalalabasan. Malamig na tumawa si Gavin habang nakatingin kay Terence. Maya-maya'y nagwagayway siya ng kamay. Sige, dismiss ka na. Yung mga nagpalista na para pumasok sa minahan, lumabas na kayo at magtipon bukas ng umaga. Tumingin si Terence kay Gavin, nalilito. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na may kung ano sa likod ng ngiti na iyon, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Maaari lamang siyang maging magbantay at gawin ito ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Junior Kuya Linford, hindi bagay itong pangalan mo. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid sa tabi niya ay bumantong hininga at sinabing, mabuti kung hindi mo mamimina ang anumang espiritual na jade, ngunit kung sasayangin mo ang iyong oras sa paglilinang, mas magiging mahirap para sa iyo na mapabuti ang iyong sariling kaharian. Randolph at hindi alam ni Hernan kung ano ang nangyayari, ang mga pagkalugi ay higit pa sa mga natamo ng pagmimina sa ilalim ni Gavin. Kung maiintindihan man nila ito, hindi sila naniniwala na hindi magagawa ni Terence. Hindi mo kailangang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang tingnan ang Spirit Jade Mine. Isipin mo, tiyak na sagana ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa doon. Sulit na magtanim ako doon kaysa magmina. Hindi gaanong nagpaliwanag si Terence. Oo. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay tinampal ang kanyang hita at sinabi sa realisasyon. Bakit hindi ko naisip iyon? Ang minahan ng Spirit Jade ay napuno ng espiritual na enerhiya. Bagamat hindi ito kasing ganda ng ibang mga tirahan, mas maganda pa rin ito kaysa sa mga nasa ibaba. Ano man ang mangyari, ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa kuweba ni Junior Brother Linford bilang 14. Gayunpaman, Junior Brother Linford, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Kung hindi mo mamimina ang isang piraso ng espiritong si Jade sa mahabang panahon, hindi ka na namin papayagang pumunta doon muli, kaya isang beses lang magagamit ang trick na ito. At saka, hindi ka lang maupo at magtanim sa loob. Kung maaari ka lamang magtanim habang nagmimina, mas malala ang epekto ng iyong paglilinang. Kung magagamit, gamitin mo muna. Mapait na ngumiti si Terence. Sa oras na ito, Randolph at medyo napahiya si Hernan. Binigyan sila ni Terence ng pinakamagandang kuweba, ngunit kailangan niyang pumunta sa minahan ng Spirit Jade para linangin. Ito ay talagang mahirap na trabaho. Dapat malaman ng isa na ang espiritual na enerhiya sa minahan ng Spirit Jade ay maaaring katulad ng sa numerong 10 kuweba na tinitirhan sa paanan ng bundok. Gayunpaman, imposible para sa isa na umupo ng naka-crosslegged at linangin ang kapayapaan sa loob. Kinailangan ng isa na patuloy na magtrabaho. Sa ganitong paraan, ang epekto ng paglilinang ay lubos na mababawasan kung ang isa ay gagawa ng 2 bagay sa parehong oras. Sa makatuwid, mas gugustuhin ng karamihan sa mga tao na pumunta sa kuweba bilang 13 kaysa sa minahan ng Spirit Jade. Kaya lang medyo mahina ang kuweba 14 para mahawakan ni Terence, kaya naman nagpasya siyang gawin ito. Kuya Linford, bakit hindi tayo pumunta sa minahan?
Dapat pumunta ka sa aming kuweba. Nagpalitan ng tingin sina Hernan at Randolph at sabay na sinabi. No need, hehe. Tsaka kung papalitan natin ngayon, siguradong hindi matutuwa si Senior Kuya Gavin. Kung ganun, humanap ka ng dahilan para magkagulo ako. Ayaw mo naman akong mapag-alitan, di ba? Nakangiting sabi ni Terence. Well, sina Hernan at Randolph ay sumang-ayon sa kanya. Sige, babalik muna ako. You guys should go back and cultivate as soon as possible. Tumango si Terence at bumalik sa kanyang kuweba pagkatapos batiin ang tatlo. Hindi na siya makapaghintay na gawin ang espiritual na eksperimento ni Jade na iniisip niya. Gayunpaman, huminto siya nang makarating siya sa pasukan na pagtanto niyang wala na ang sumpa. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng ipinagbabawal na spell ng Cave Mansion ay hindi permanente, ngunit imposibleng mawala ang epekto nito sa maikling panahon. Gayunpaman, ang mga ipinagbabawal na spell sa nakakanganyang bagong Pavilions Cultivation Cave Mansion ay muling inayos nang dumating ang mga bagong dating, kaya malayong mawala ang epekto nito. Tumalo ng puso ni Terence maaaring may nakabasag ng ipinagbabawal na spell. Bagamat hindi niya pinagkadalubhasaan ang ganitong uri ng cave abode forbidden spell, maaari niyang mahihinuha ayon sa sentido komon na kung ang cave abode forbidden spell ay hindi automatikong mawawala ang epekto nito, isa na lang ang posibilidad na natitira. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na pumasok si Terence sa kanyang kuweba, nakaramdam ng kaunting swerte na nasa kanya ang Jade Space at hindi nag-iwan ng anumang mahalagang bagay sa kuweba. Malaking kawalan kung may pumasok na hindi niya nalalaman. Gayunpaman, nang makapasok siya sa kuweba, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Walang laman ang kanyang tirahan sa kuweba at walang mga kagamitan. Ang lahat sa loob ay malinaw sa isang sulyap. Sa sandaling ito, sa pinakakitang lugar sa gitna ng tirahan ng kuweba, mayroong 2 piraso ng puti at malakristal na espiritong si Jade. Kung ikukumpara sa kasing itlog na piraso ng Spirit Jade ni Terence, ang 2 piraso sa harap niya ay mas malaki. Mas mataas ang mga ito sa karaniwang sukat, at ang pinakamalaking piraso ay mukhang pamilyar kay Terence. Ang tagal niyang naalala na isa sa kanila ang binigay ni Gavin kay Tony. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Dahil walang ipinagbabawal na spell, malinaw na naririnig ito ni Terence. Ang ingay ay nagmula sa kuweba bilang 15, at ang may-ari nito ay si Tony. Ika-9 na pinsan, kailangan mong tumayo para sa akin. Ang ipinagbabawal na spell sa aking tirahan sa kuweba ay nasira, at maging ang espiritual na Jade na ipinadala mo sa akin ay ninakaw. Umiyak ng malakas si Tony, na agad namang nakakuha ng atensyon ng iba pang bagong dating na hindi pa naisara ang kuweba ng kanilang immortal. Nagtipon silang lahat para manood ng palabas. Kasabay nito, may sumigaw mula sa ibang lugar. Si Cheng Min Lee, ang umuko pa sa kuweba numero 2 sa paanan ng bundok. Sa impresyon ni Terence, ito ang taong pinakamalapit kay Tony sa lahat ng mga bagong disipulo sa Green Cloud Pavilion. Nakatanggap siya ng maraming pangangalaga mula kay Gavin, at ang kuweba at espiritual na Jade na itinalaga sa kanya ay lahat ay maganda. Senior Kuya Gavin, ang ipinagbabawal na spell ng cave abode ko ay may binasag din. Ninakaw din ang spiritual Jade ko. Napaiyak si Chengmin sa kawalan ng pag-asa. Hindi kaya nakaakit talaga siya ng magnanakaw. With that said, naalarma agad ang mga rookies na dumating lang para manood ng show. Sunod-sunod silang bumalik sa kani-kanilang kuweba at mga mamahaling bagay upang suriin. Kung ang kanilang espiritong si Jade ay ninakaw tulad nilang dalawa, talagang maluha-luha sila. Lahat, bilasan mo at tingnan. Sino pa ba ang bawal na spell ng tirahan ng kuweba, o anong mahahalagang bagay ang ninakaw? Bilasan mo at magsumbong. Utos ni Gavin sa mahinang boses. 3,587. Kaya't ganito iyon. Hindi mapigilan ang bibig ni Terence na yumuko ng kaunti. Alam na niya kung ano ang ginagawa ng kabilang partido. Hindi nakakagulat na si Gavin at ang iba ay nag-uusap tungkol sa isang bagay na malansa, at partikular na sinabi na ang pagnanakaw sa pavilion ay mapilayan ang mga meridian ng isang kamay at isang paa. Sinusubukan nilang i-frame si Terence. Sino pa ba ang nandoon?
Sumigaw ulit si Gavin sa taas ng kanyang baga. Matapos suriin ang kuweba, umiling ang mga bagong dating. Buo pa rin ang kanilang mga ipinagbabawal na spells, at walang nawala sa loob. Nakahinga sila ng maluwag at mukhang relaxed na parang nanunood ng palabas. Ganito ang cultivation world. Kung wala lang silang pakialam, hahayaan na lang nila. Kung sino ang natalo ay siya ang malas. Ayos lang basta hindi sila mawawala. Hindi lang iyon, ngunit kahit na sina Tony at Chengmin ay hindi kasing prominent ni Terence, sila pa rin ang mga tao na binigyan ng espesyal na atensyon ni Gavin. Isang kasinungalingan ang sabihin na ang ibang mga baguhan ay hindi naiinggit o nainggit nang makita nilang inalis nila ang napakagandang kuweba at espiritual na jade. Sa oras na ito, lahat sila ay natutuwa sa kasawian ni Terence. Pinaglalaroan ng aking asno, isang grupo ng mga tanga na pinaglalaroan ngunit hindi alam. Nagmura si Tony sa ilalim ng kanyang hininga. Nagpasya siya na pagkatapos niyang alagaan si Terence, aalagaan din niya ang grupo ng mga bulag na ito. Hahayaan niya silang makita kung sino ang tunay na amo. Parang wala namang ninakawan Sinadya ni Gavin ang kanyang tingin sa paligid. Nang makitang walang nagsasalita, malakas niyang sinabi, ang pagnanakaw ng isang espiritual na jade ay hindi maliit na bagay. Ayon sa mga alituntunin ng ating Welcome Pavilion, ang bagay na ito ay dapat na masusing imbestigahan mula pa sa simula, at ang sospek ay dapat mahuli at maparusahan. Matalino si Kuya Gavin. Kailangan mong mahuli itong moldite na magnanakaw at bigyan kami ng hustisya. Agad na nagtulungan sina Tony at Chengmin at sabay na sumigaw. Wala pang rascal ang nakagawa sa akin na lokohin, Gavin. Kumaibot ang mga labi ni Gavin habang siya ay malamig na sumangot, pagkatapos ay lumingon sa mga tao at sinabing, una sa lahat, nakakasigurado ako na dahil ninakaw ng magnanakaw na ito ang espiritual na jade at partikular na pinuntirya sina Tony at Chengmin, dapat ay pamilyar siya sa inyo. Nagkatinginan ang mga rookies at nag-react lang pagkaraan ng ilang sandali, tumago ang kanilang mga ulo. Sa lahat ng rookies, sina Tony at Chengmin ang may pinakamalaking spiritual jades. Ito ay isang bagay na alam ng lahat ng mga baguhang naruroon. Gayunpaman, malamang na hindi alam ito ng mga tagalabas maliban sa kanila. Masyadong nagkataon lang na sabihin na puro bulag na pusa ang pumita sa dalawang kuweba na tirahan nina Tony at Chengmin. Hindi kaya kabilang sa mga bagong dating ang tunay na salarin na nagnakaw ng espiritual na jade. Habang iniisip nila ito, parang mas malamang. Pagkatapos ng lahat, sila lang ang makakaalam kung sino ang may pinakamalaking espiritual na jade. Bukod pa rito, ang mga bagong dating na tulad nila na lubhang kapos sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay magkakaroon ng ganoong panganib para sa isa o dalawang piraso ng espiritual na jade, tama ba? Having successfully stirred up everyone's doubts, Gavin smiled proudly and then pretended to be fair. Bilang panganay ninyong nakatatandang kapatid na namumuno, mula sa aking puso, lubos akong naniniwala na bawat isa sa inyo ay isang taong may mabuting ugali at hinding-hindi masisira ang reputasyon ng ating Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, dahil nangyari ang ganoong bagay, bago tayo mag-imbestiga. Walang problema sa aming panig, magkakaroon ba kami ng kumpiyansa na mag-imbestiga sa mga tagalabas, hindi ba? Tama si Kuya Gavin. Sabay-sabay na tugon ng grupo ng mga baguhan. Kung wala siyang ginawang masama, hindi siya matatakot sa mga multo na kumakatok sa kanyang pintuan. Sa anumang kaso, hindi sila ang may kagagawan nito, kaya maaaring mag-imbestiga si Gavin kahit anong gusto niya. Baka may palabas talagang mapapanood. Mabuti naman. Magsimula tayo sa sarili nating mga tao. Napangiti si Gavin at sadyang sinusuri ang "your caves" na mga sumpa ay theoretically strong enough to block a Sky-class late phase peaks full force attack. Sa madaling salita, para maputol ang mga sumpa ng mga kuweba ni Tony at Chengmin, kailangan mong maging isang foundation stage practitioner man lang. Ngunit, iyong Sky-class late phase peak masters ay maaaring magawa rin ito. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang lahat ng mga baguhan ay napatingin kay Terence, na nakatayo sa pasukan ng kuweba no. 14.
Tatlo lang ang tao sa tuktok ng Sky Class sa buong Green Cloud Pavilion maliban kay Tony, tanging sina Terence at Randolph mula sa secular na mundo. Si Randolph ay palaging tahimik, at hindi siya masyadong pinapansin ng mga tao, ngunit si Terence ay naging focus ng lahat sa unang araw, at ang kanyang pagkamuhi kay Tony ay mas malalim. Ngayong nagkaroon ng problema, natural na siya ang unang pinaghihinalaan. Junior Kuya Linford, hindi kita pinipili. May dahilan ako para dito. Naniniwala akong maiintindihan mo. Lumapit si Gavin kay Terence kasama ang kanyang mga tauhan, may ngiti sa kanyang mukha. Bukod dito, ang iyong kuweba ang pinakamalapit kay Tony, kaya makatwir ang paghinalaan ka namin. Randolph, si Hernan, at gusto siyang pigilan ng iba, ngunit hindi nila alam kung paano. Hindi nila napigilan si Gavin na maghanap, di ba? Hindi nila tutulungan si Terence, sasaktan nila siya. Ito ay simpleng 300 tail ng pilak na walang anumang ebidensya. Sa kabutihang palad, binigyan sila ni Terence ng nakakapanatag na tingin na nagpaginhawa sa kanila. Sa personalidad ni Terence, hindi siya gagawa ng isang bagay na walang kahihiyan at walang utak. Siyempre maiintindihan ko. Bahagyang tumango si Terence, ngunit si Kuya Gavin, wala akong oras para sabihin sa iyo na ang ipinagbabawal na spell ng aking tirahan sa kuweba ay binasag din ng isang tao. Muling nagkagulo ang mga tao kung ang kuweba ni Terence ay nawasak, kung gayon ang mga bagay ay nagiging komplikado. Ang ipinagbabawal na spell ng iyong kuweba ay binasag din ng isang tao. Tumaas ang kilay ni Gavin at ngumisi, may nawala din ba si Junior Brother Linford? Not really. Wala naman akong mahalagang mawawala dito. Tsaka unlike Tony and the others, maliit lang ang spiritual jade ko, pero madaling dalhin. Ang tono ni Terence ay kalmado gaya ng dati, ngunit naririnig ng lahat ang panunuya sa kanyang mga salita. Ito ay isang bagay na sinang-ayunan ng lahat ng mga baguhan. Kung tutuusin, masyadong halata ang paboritismo ni Gavin pagdating sa pamamahagi ng espiritong si Jade. Hindi lang si Terence ang biktima kahit ang mga baguhan ay hindi masaya. Lahat sila ay mga baguhan, kaya bakit si Tony at ang iba ay nakakuha ng pinakamalaking halaga ng espiritual na Jade, habang sila ay nakakuha ng mas maliit na halaga? Hindi madaling palakihin ang kanyang prestihiyo, ngunit isang pangungusap mula kay Terence ay sapat na para gumuho ito. Nanigas ang mukha ni Gavin at malamig siyang ngumuso, lagi namang may swerte o malas, pero kung naramdaman ni Junior Brother Linford na napakaliit ng spirit na nakukuha niya kay Jade at nakipagsapalaran, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang. Hindi mo ba gustong hanapin ang espiritual na Jade? Bilasan mo at maghanap. 3,588. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan ni Gavin ang bitter gourd na may malalim na tingin. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang master level ng pundasyon lamang ang makakasira sa mga paghihigpit ng kuweba. Kino-frame muna niya si Terence at pagkatapos ay sasabihin na ang kaawa-awang tao ay kanyang kasabwat. Kung tutuusin, si Terence ay isa lamang peak stage master. Dapat may kasabwat siya, di ba? Kung gayon ang bitter na taong iyon ay ang pinakamahusay na kandidato. Bagamat hindi siya mapipigilan ng sakit sa ngayon, kung papalitan niya ang sakit ng sarili niya, ang teritoryo ng Green Cloud Pavilion sa malugod na bagong pavilion ay magiging sarili niyang malayang kaharian. Sina Tony at Chengmin ay tumugon, umisi, at sumugod sa kuweba ni Terence. Hindi sila pinigilan ni Terence, hinayaan silang maghanap. Anyway, walang iba sa kuweba, kaya gusto niyang makita kung paano bababa sa stage ang mga lalaking ito mamaya. Hinayaan ni Gavin ang dalawa na maghanap sa silid habang hinaharangan niya si Terence sa pintuan na may malamig na ngiti sa kanyang mukha, kung sakaling nagpa siya si Terence na gumawa ng isang bagay na desperado pagkatapos nilang mahanap ang stolen goods. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay, nakita na lamang ni Gavin na lumingalinga silang dalawa at hindi mahanap ang stolen goods na inihanda nila noon pa man. Naisip niyang sadyang nag-aarte ang dalawa at agad na inikot ang mga mata. Nakagawa na siya ng sapat na foreplay, kaya bakit pa sila nag-aartista? Hindi na siya makapaghintay na makita ang mukha ni Terence matapos masira ang kanyang mga meridian.
Hindi niya maiwasang magalit, ano ba ang pinagtatawanan niyong dalawa? Bilasan mo at lumabas. Nagkatinginan sina Tony at Chengmin, puno ng pawis ang kanilang mga noo. Matapos pakinggan ang panawagan ni Gavin, muli nilang ini-scan ang buong kuweba ng Immortal, ngunit wala pa rin itong laman. Sa katunayan, ang kuweba ay napakalaki lamang, at malinaw kung ano ang nasa loob. Kahit 100 beses niyang hinanap, wala pa rin siyang makita. Kaya, napalingon lang sila kay Gavin at mapait na ngumiti. Senior Kuya Gavin, I didn't. Hindi. Paanong wala? Nagmamadaling huminto si Gavin. Napakaraming tao ang nanunood sa labas, at halos tumambad na siya. Kayong dalawa, halika at bantayan mo siya. Ako na mismo ang maghahanap sa kanya. Oo. Mabilis na hinarang ni Tony at Chengmin ang landas ni Terence. Si Gavin ay pumasok sa kuweba at nagsimulang maghanap ng personal. Si Terence, ang taong pinag-uusapan, ay tila hindi nasiyahan. Nakatayo lang siya sa gilid at nanunood. Lumingalinga si Gavin at nakita niyang walang laman ang kuweba ng Immortal. Nakikita niya ang lahat ng nasa loob nito. Sa katunayan, hindi na kailangang maghanap, ngunit ito ay tulad ng sinabi ni Tony at Meng Li, walang stolen goods sa lahat. Hindi dapat ganoon. Paanong ang isang bagay na matagal nang inayos ay wala doon? Ang tirahan ng kuweba ay napakalaki lamang, at mahirap kahit na makahanap ng isang lugar upang itago ang isang piraso ng espiritual na jade. Dapat itong madaling makahanap ng isang bagay. Naghinala si Gavin habang lumingon siya para makita ang kalmadong mukha ni Terence. Ang brat na ito ay malamang na nag-isip ng paraan para itago ang espiritual na jade sa kanya, kaya naman naglakas loob siyang maging walang takot. Kayong dalawa, hanapin ang katawan niya. Ngumisi si Gavin. Nahulaan na niya kung ano ang nangyayari. Si Terence ay malamang na nahanap na ni Terence ang espiritong si Jade nang siya ay bumalik at nag-isip ng paraan para itago ito sa kanya, ngunit nagawa pa rin niyang kumilos ng napakakalma sa oras na ganito. Ang bata ay isang talento, ngunit ito ay nakakalungkot na ang mas matanda ay mas matalino. Bakit hindi namin naisip yun? Nagliwanag ang mga mata ng dalawa, at inabot nila si Terence. Napakalaki ng espiritual na jade, at kahit anong pilit niyang itago ito, hindi nito maitatago kung may hahanapin siya ng ganito. Namilog ang mga mata ni Terence. Walang panganib sa kanya, ngunit hindi niya estilo ang paghahanap ng walang ingat. Gayunpaman, tila nakita ni Gavin ang kanyang mga intensyon. Ngumisi siya at nagbanta, kung ayaw mong makilalang magnanakaw, Junior Brother Linford, mas mabuting makipagtulungan ka sa amin. Kung hindi, ayon sa mga alituntunin ng pagtanggap ng bagong pavilion, maaari kaming gumawa ng exception at atakihin ka kung tumanggi kang makipagtulungan sa amin, hindi alintana kung mamatay ka o hindi. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Sige, kung ganoon, guguluhin ko kayong dalawa na maghanap ng mabuti, sakaling sabihin mong hindi ka naghanap ng mabuti at ipagpatuloy mo pa ang pagdududa sa akin. Nag-alinlangan si Terence. Dumating siya sa Sky-class island na may layunin, at malaking kawalan kung lalabag siya sa mga patakaran at masisipa. Si Gavin ay mas malakas kaysa sa kanyang senior sa isang antas. Dapat siya ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Si Terence, sa kabilang banda, ay nasa unang bahagi lamang ng foundation stage. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon, ngunit ayaw niyang ipakita sa publiko ang kanyang lakas. Isa pa, kung kikilos siya ngayon, madali para sa kanya na mapintasan, at talagang mahirap ipaliwanag iyon. Ngunit kung gusto nilang maghanap, pagkatapos ay gawin ito. Kung wala silang mahanap, hindi si Terence ang mawawala ng mukha, kundi ang sarili nilang mukha. Makakatulong din ito para mawala ang aking hinala. Lagi kong isinasaisip ang mga turo ni Kuya Gavin. Magiging matuwid ako. Nakangiti niyang sabi. Walang sabi-sabi. Huwag mong isipin na magiging maayos ka dahil lang sa tinatago mo sa katawan mo. Hintayin mo lang umiyak, kababayan. Hinanap ni Tony at Chengmin ang katawan ni Terence mula sa itaas hanggang sa ibaba. Biglang dinukot ni Tony ang isang piraso ng espiritual na jade mula sa bulsa ni Terence at tumawa ng buong pagmamalaki, nahanap ko na.
Tingnan natin kung ano ang masasabi mo ngayong nahuli ka namin. Nagulat ang mga tao, ngunit pagkatapos makita ang laki ng espiritual na jade sa kanyang kamay, naging kakaiba ang kanilang mga mata. Tinukso ni Terence, tingnan mong mabuti. Ito ang sarili kong espiritu jade. Kailan naging napakaliit at napakaganda ng espiritu ni Kuya Gavin na si Jade. F***sake. Sa gitna ng tawanan, sa wakas ay napagtanto ni Tony na ang espiritual na jade ay kasing laki lamang ng isang itlog, at hindi ito pagmamay-ari ni Chengmin. Naging berde ang mukha ni Gavin sa galit. Di ba makakagawa ng mapagkakatiwalaan ang tanggang ito? Ang pagkuha sa tulad ng isang tao bilang isang laki ay isang kumpletong pagkawala ng mukha. Napalitan ng galit ang kahihiyan ni Tony, namula ang mukha. Gayunpaman, gaano man sila kahirap maghanap ni Chengmin, wala silang mahanap sa katawan ni Terence maliban sa espiritual na jade na ito. Idiot. Ako mismo ang gagawa. Inip na kinaladkad ni Gavin si Tony sa gilid. Dapat ay madali para sa kanya na gawin ito sa kanyang sarili, ngunit bakit ito ay hindi mapagkakatiwalaan pagdating sa taong ito? Gayunpaman, kahit na personal nang hinanap ni Gavin ang lugar, wala pa rin siyang mahanap. Hindi siya naniwala sa mga sabi-sabi at hinanap muli ang lugar, ngunit wala pa rin siyang makita. Itinaas ni Terence ang kanyang mga braso at tumingin sa kanya, mahinang nagtanong, Senior Kuya Gavin, ito ang dapat na patunayan ang aking pagkainosente, tama? Ako nga ang pinakamatuwid na tao, tama ba? Nakalimutan na ni Gavin na sumagot, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Paanong wala? Imposible yun. Dahil ang 2 piraso ng espiritual na jade ay hindi nakatago sa tirahan ng kuweba, dapat ay nasa kanya ang mga iyon. Gaano man kahusay ang kanyang kakayahan sa pagtatago, imposibleng hindi niya mahanap ang 2 piraso ng espiritual na jade. Hindi kaya lihim na itinago ng batang ito ang espiritual na jade sa labas. Hindi napigilan ni Gavin na maghinala, ngunit agad niyang ibinasura ang ideya. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Terence mula nang bumalik sila mula sa palengke, at simula noon ay hindi pa nakakalabas ng kuweba si Terence. Sa ilalim ng kanyang relo, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magtago sa labas kahit na gusto niya. 3,589. Bilang karagdagan, nadama ni Gavin na imposibleng itago ang isang bagay na kasing laki ng espiritual na jade sa katawan ng isang tao nang walang nakakaalam, at hindi ito mahahanap kahit gaano pa kahirap maghanap. Ang tanging paraan ay ang kainin ito. Gayunpaman, kung ang isang tao ay direktang kumain ng espiritual na jade, kahit na ito ay isang hindi natutunaw na bagay, ito ay papatayin pa rin ang isa. Hindi kailanman mahuhulaan ni Gavin na si Terence ay may jade space sa kanya na maaaring mag-imbak ng mga bagay, at ang 2 piraso ng jade ay tahimik lang na nakaupo doon. Senior Kuya Gavin, gusto mo bang ituloy ang paghahanap? Wala akong pakialam, pwede kang maghanap hanggat gusto mo, basta mapatunayan mo ang pagiging inosente ko sa huli. Inosenteng sabi ni Terence habang nakatingin sa lalaking maputlang mukha. Hindi kaya nakita ng batang ito ang 2 piraso ng espiritual na jade noon, at iyon ang dahilan kung bakit siya walang takot. Tumingin si Gavin kay Terence nang may kainahinala at biglang naisip ang mas malaking posibilidad. Ang 2 piraso ng espiritual na jade ay hindi maaaring mawala ng mag-isa, at dahil hindi sila matagpuan sa Terence, tiyak na kinuha sila ng iba. Hindi na kailangan iyon. Junior Kuya Linford, inosente ka. Matuwid kang tao, kaya huwag kang magalit. Pumunta tayo sa ibang kuweba at maghanap. Sa pagtingin sa kalmadong ekspresyon ni Terence, si Gavin ay nakaramdam ng pagkasuklam na para bang kumain siya ng langaw, ang uri ng malaking langaw na lilipad sa dumi ng baka buong araw. Hanapin mo sa ibang tirahan. Nagkatinginan sina Tony at Chengmin. Lumalabas na hindi ito bahagi ng plano. Gayunpaman, nang makita nila ang sobrang pangit na ekspresyon ni Gavin sa sandaling ito, ang 2 ay hindi nang ahas na magsalita pa at mabilis na tumugon at umalis. Si Gavin ay walang ibang pagpipilian kundi ang maghanap sa bawat isa sa kanilang mga tirahan.
Kung tutusin, sinabi na nila na hahanapin muna nila ang sarili nilang mga tao, at ngayong wala silang nakitang kaina-hinala kay Terence, kailangan din nilang hanapin ang iba, kahit na ito ay pagpapakita lamang. Bukod dito, pagkatapos ng pag-iisip tungkol sa ideyang ito, si Gavin ay talagang naghinala sa iba pang mga baguhan. Hindi imposibleng malaman ni Tony G nang pumunta siya sa kuweba ni Terence para ilagay ang mga spiritual jade, at pagkatapos ay nanakaw ang 2 piraso ng spiritual jades. Gayunpaman, pagkatapos hanapin ang lahat ng iba pang mga baguhan at ang kanilang mga kuweba, lalo na si Randolph at si Hernan, ang 2 kasabwat ni Terence, ang 2 espiritual na jade ay wala pa ring mahanap. Sa pagkakataong ito, talagang nasa mahirap na posisyon si Gavin. Sinubukan niyang linlangan si Terence, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa halip, nawala sa kanya ang mga espiritual na jade ni Tony at Chengmin. Parang sinusubukang magnakaw ng manok pero nawawala ang bigas. Gayunpaman, kahit na masama ang loob niya, kailangan pa rin niyang magsabi ng mga magagalang na salita. Si Gavin ay napalakas na lamang ang kanyang sarili at sinabing, "Napakabuti, natapos na natin ang investigasyon at walang problema." Bilang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala, lubos akong nalulugod. Iuulat ko ang pagnanakaw ng espiritual na jade sa Pavilion Master upang ipagpatuloy ang investigasyon. Lahat kayo ay makakabalik na sa sarili ninyong trabaho. Nang marinig ito, ang lahat ay maaari lamang maghiwa-hiwalay ng isa-isa. Hindi nila nakita ang magandang palabas na naisip nila. Sa oras na ito, ang bawat mukha nila ay parang kulang pa. Kawawa naman si Junior Brother, tulungan mo silang 3 sa mga ipinagbabawal nilang spell. Casual na utos ni Gavin. Pagkatapos, hinailan niya sa gilid sina Tony at Chengmin na may malungkot na mukha. Sa kanyang opinyon, ang pangyayari ngayon ay tiyak na sanhi ng kanyang sariling mga tao. Sinundan ni Tony at ng kanyang kasama si Gavin sa isang bakanteng sulok. Sa mapait na ekspresyon, nagtanong sila, "Ika-9 na pinsan, ano ang gagawin natin ngayon?" Hindi natin nakuha si Terence, at nawalan tayo ng sariling espiritu jade. Paano natin dapat linangin ngayon? Nang marinig ito, malamig na tinitigan ni Gavin si Tony at sinabing may mabangis na ekspresyon, "Tony, bibigyan kita ng pagkakataon na maging tapat. Kinulit mo ba ang 2 piraso ng espiritual na jade? Hindi mo man lang inilagay ang espiritong si Jade sa kuweba ni Terence, di ba?" Si Tony, na noon ay nanlumo, ay nagulat sa mga salita ni Gavin. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Ika-9 na pinsan kuya, ano bang sinasabi mo? Mukha ba akong ganoong klaseng tao?" Mukhang hindi ka, ngunit ngayong wala na ang 2 espiritual na jade nang walang dahilan, at wala ni Terence o kahit kanino pa ang mga ito, isa na lang ang naiisip ko na posibilidad may ginawa ka sa kanila at ibinulsa sila. Matigas na sabi ni Gavin. Bagamat si Chengmin ay isa sa mga kalahok sa planong patayin si Terence, nagbigay lamang siya ng 1 piraso ng espiritual na jade mula sa simula hanggang sa wakas. Sinamantala ni Gavin ang katotohanang umalis muna si Terence upang palihim na sirain ang ipinagbabawal na spell ng kuweba ni Terence. Sa huli, ang tunay na taong responsable sa paglalagay ng espiritual na jade ay si Tony. Kung talagang may nunal, si Tony ang pinakamalamang. "Ika-9 na pinsan, hindi mo ako mabibintangan ng ganito. Hindi ko talaga itinago ang espiritual na jade. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo akong hanapin." Sa sobrang takot ni Tony ay gusto niyang umiyak ngunit walang luha. Sinulyapan ni Gavin si Chengmin, at agad na naunawaan ang huli at hinanap ang katawan ni Tony. Pagkatapos ng masusing paghahanap, wala siyang nakitang espiritual na jade. Nang makita ito, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Gavin, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tony. Gayunpaman, narinig niya ang kaina-hinalang boses ni Chengmin, "Maaari ba silang nagtatago sa ibang lugar sa labas?" "Chengmin, anong ibig mong sabihin? Kahit na naglakas loob kang pagdudahan ako." Agad na nagalit si Tony. Hinawakan niya si Chengmin sa kwelyo at umungol, "Gusto mong maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan namin ng 9th cousin brother at pagkatapos ay makinabang dito, hindi ba?" Hindi, Kuya Tong,
makinig ka sa akin. Medyo ayaw ko lang mawala ang aking espiritual na Jade. Hindi ko talaga sinasadyang pagdudahan ka. Mabilis na nagpaliwanag si Chengmin, ngunit kung ano ang iniisip niya, walang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Chengmin, si Gavin ay tumingin kay Tony ng matalim na tingin. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na itinapon ni Tony si Chengmin sa isang tabi at nagpaliwanag, ikasyam na pinsan, isa sa dalawang espiritual na Jade ay akin. Sa tingin mo ba ipagkakanulo kita para lang nakawin ang espiritual na Jade na ginamit ni Chengmin? Gaano man ako katanga, hinding-hindi ako gagawa ng ganoong katangahan. Totoo yan, nag-iisip na tumango si Gavin. Bagamat hindi siya naniniwala sa karakter ni Tony, hindi sulit na sabihin na ipagkanulo siya ni Tony alang-alang sa kalahating piraso ng espiritual na Jade. Pagkatapos ng lahat, sa relasyon ni Tony sa kanya, magiging madali para sa kanya na makakuha ng mas espiritual na Jade sa hinaharap. Hindi na kailangang kumuha ng ganoong panganib. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay malaki ang posibilidad na may isang tagalabas na nakalusot habang tayo ay nasa palengke. Tutal, ang ipinagbabawal na spell sa Immortal's Cave na ito, kaya isang piraso ng cake para sa kanila ang nakawin ang dalawang spiritual Jade. Mabilis na humampas si Tony habang mainit ang bakal, natatakot na si Gavin ay patuloy na maghinala sa kanya. Posible yan. Kinurot ni Gavin ang baba habang tumatango. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, kung gayon ang bagay na ito ay magiging napakahirap imbestigahan. Ang posibilidad na maibalik ang dalawang piraso ng espiritual na Jade ay napakaliit at maaaring baliwalain. 3,570. Senior Kuya Gavin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung wala ang espiritual na Jade, ano ang gagamitin natin sa paglilinang? Sabi ni Chengmin na may mapait na mukha. Kahit na nagalit si Tony na naglakas loob si Chengmin na hanapin ang kanyang katawan, ganoon din ang naramdaman niya pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Nang may malungkot na ekspresyon, sinabi niya, tama, ikasyam na pinsan, kailangan ko pang labanan si Terence sa susunod na buwan, ano ang gagawin ko? Tumingin si Gavin sa nalulungkot na ekspresyon ng dalawa at walang magawang bumantong hininga. Kasalanan ko rin ang bagay na ito kung bakit hindi ako naging maalalahanin, kaya hinayaan kong samantalahin ng mga tagalabas ang butas. Paano ba naman ito, sumunod kayong dalawa sa akin pabalik sa aking tirahan sa kuweba at bawat isa ay kumuha ng isang piraso ng espiritual na Jade bilang kabayaran. Sa hinaharap, hanggat hindi kayo maghahirap para sa akin, ako ay magdusa. Ang bait ni Kuya Gavin. In the future, we'll be at your beck and call. Tuwang-tuwa silang dalawa at mabilis na ipinahayag ang kanilang katapatan, maingat na minamasahe ang kanyang mga balikat at likod, na nambobola sa kanya. Sa panlabas, si Gavin ay mukhang matapang at bukas isip, ngunit ang kanyang puso ay lihim na sumasakit. Para sa kanya, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na may hawak ng dakilang kapangyarihan sa pamumuno, bagaman ang mga espiritual na Jade ay hindi kasing hirap makuha ng mga bagong dating, ang pagbibigay ng dalawang piraso ng espiritual na Jade ng sabay-sabay ay sapat na upang maramdaman niya ang sakit. Napakaraming pagsisikap ang ginugol niya sa pagkakataong ito, at hindi lamang siya nabigo upang makuha si Terence, nawalan pa siya ng dalawang espiritual na Jade. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay napuno na siya ng malas. Sa kabutihang palad, ang dalawang espiritual na Jade ay hindi ibinigay ng walang kabuluhan nang makita niya kung gaano nagpapasalamat ang magkapatid na Meng. At least, nabibili niya ang puso ng ilang tao. Si Gavin ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kailangan niyang humanap ng isa pang pagkakataon para maalis ang kasuklam-suklam na Terence na iyon balang araw. Ang pag-aayos ng isang ipinagbabawal na spell ay isang mahirap na gawain, ngunit dahil si Gavin ang nagbigay ng utos, kinailangan itong gawin ng nakatatandang kapatid ni Terence. Sa kanyang lakas sa unang bahagi ng foundation stage, inabot siya ng 1 oras upang ayusin ang ipinagbabawal na spell. Pagkatapos noon, naroon pa rin ang mga kuweba ni Tony at Chengmin na naghihintay sa kanya. Salamat sa pagsusumikap mo, kuya. Nagpasalamat si Terence sa kanya, nakita niya ang kanyang kaawa-awang senior na ikinakaway ang kanyang kamay.
Hindi man lang siya nagkaroon ng oras na uminom ng tubig bago tumakbo pabalik sa kuweba ni Tony number 15 at sinimulan ang kanyang trabaho. Natatakot siya na baka mamaya bumalik si Gavin at sabihing tamad siya. Upang magawa ang marami bilang isang katiwala, ito lamang ang iba pang lugar kung saan magagawa ito ng mapait na nakatatandang kapatid na ito. Walang imak na umiling si Terence at bumalik sa kanyang kuweba. Pinatay niya ang sumpa at bumaba sa negosyo. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi pumasok sa Jade Space para mag-cultivate, kundi mag-eksperimento sa Spiritual Jade. Upang ma-verify kung ang Jade Space ay maaaring singilin ang espiritual na Jade, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay ubusin ang karamihan ng espiritual na enerhiya sa espiritual na Jade. Saka lang niya makikita ang pinakahalatang epekto. Ayon sa orihinal na plano ni Terence, gugugol siya ng mas maraming oras para gamitin ang kanyang espiritual na Jade, ngunit ngayon ay hindi na kailangan iyon, may 2 piraso na siyang inihatid sa kanyang pintuan. Sa pag-iisip, si Gavin at ang kanyang barkada ay gumagawa lamang ng mabuti nang hindi nag-iiwan ng pangalan. Kung ilang beses pa siyang pumunta rito sa hinaharap, hindi na niya kailangan pang isipin na magtrabaho sa mga minahan. Kailangan lang niyang manatili sa kanyang kuweba, kunin ang espiritual na Jade, at itapon ito sa espasyo ng palawit ng Jade. Magiging maayos ang lahat. Maingat na naramdaman ni Terence ang chi sa 2 piraso ng espiritual na Jade kahit kalahati nito ay naubos na, at ito ay perpekto para sa isang eksperimento. Ang susunod niyang gagawin ay simple, kailangan lang niyang itago ang 2 espiritual na Jade sa espasyo ng Jade at hintayin ang mga resulta sa susunod na umaga. Para kay Terence, kailangan lang niyang mag-focus sa kanyang cultivation. Kahit na kailangan lang niyang gumawa ng golden pill ng landas ng langit upang mabilis na makapasok sa tuktok ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon, ang paglilinang ay palaging isang bagay ng paglalayag laban sa agos. Kahit gaano pa karami ang tableta niya, kailangan pa rin niyang magtanim ng walang tigil. Malaki ang bahagi ni Melissa sa mga tagumpay ni Terence ngayon, ngunit ito ay dahil sa kanyang mga taon ng masipag na pagsasanay. Sa pagpasok niya sa Jade Space para magtanim, hinintay niya ang mga resulta ng Spirit Jade Test. Ang ikinagulat ni Terence ay napagkaraan lamang ng 2 oras, ang mga resulta ay nagpakita na ang espiritual na chi sa 2 Spirit Jade ay naging lubhang mayaman. Ang densidad ng espiritual na chi ay kasing yaman ng sariling paunang espiritu ni Terence na si Jade. Sa madaling salita, ang ideya ng paggamit ng espasyo ng Jade upang singilin ang espiritong si Jade ay ganap na posible. Bago ang eksperimento, ang espiritual na enerhiya sa 2 espiritual na Jade ay naubos ng higit sa kalahati. Ngayon, pagkatapos lamang ng 2 oras, ang espiritual na enerhiya sa Jades ay puno na. Sa hitsura nito, kahit na ito ay isang walang kwentang piraso ng Jade na halos naubos na ang espiritual na enerhiya nito, magagawa itong maging isang bagong piraso ng magandang Jade sa loob ng hindi hihigit sa 4 na oras sa Jade Space na ito. Ang epektong ito ay nadama na mas halata kaysa sa mga bato ng enerhiya sa sekular na mundo. Ayon sa hula ni Terence, ito ay marahil dahil ang espiritong si Jade mismo ay mas angkop bilang tagapagdala ng chi ng langit at lupa kaysa sa mga bato ng enerhiya. Kahit na ang espiritual na Jade ay maaaring magkaroon ng higit na espiritual na enerhiya kaysa sa Energy Stone, ang bilis kung saan ito sumipsip ng espiritual na enerhiya ay mas mabilis din kaysa sa Energy Stone. Sa makatuwid, ang epekto ng pagsingil ay mas mabilis lamang kaysa sa Energy Stone. Ang Jade Space ay talagang isang banal na artifact na hindi kailanman nabigo. Sa ganitong paraan, magiging madali para kay Terence na lutisin ang problema ng hindi pagkakaroon ng sapat na espiritual na Jades. Sa hinaharap, magagamit niya ang kanyang bot-ihing Jade na puno ng espiritual na enerhiya upang ipagpalit sa mas inutil na Jade na halos naubos na ng iba. Halimbawa, maaari niyang gamitin ang isang mabuting Jade upang ipagpalit ang 3 piraso ng walang kwentang Jade. Ang ganitong uri ng malinaw na kapaki-pakinabang na bagay ay gagawin ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, sa karamihan ng mga tao, gaano man karaming piraso ng walang kwentang Jade ang nasa kanilang mga kamay, lahat sila ay walang kwentang Jade. Hindi nila akalain na ang walang kwentang Jade ay maaaring maging mabuting Jade sa mga kamay ni Terence.
Sa ganitong paraan, isa para sa 3, 3 para sa 9, 9 para sa 27. Sa isang makajos na bagay tulad ng Jade Space, si Terence ay karaniwang nakaupo sa isang treasure bowl. Hanggat siya ay maingat na hindi makaakit ng hindi gustong atensyon, ang pagkakaroon ng mas maraming spirit jade sa hinaharap ay magiging isang piraso ng cake. Gayunpaman, sa kasalukuyang katayuan at kapaligiran ni Terence, medyo delikado pa rin na gawin ito ng labis. Una sa lahat, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pawang mga baguhan, at wala silang mga espiritual na jade sa kanila. Hindi lang sila nagkaroon ng magagandang jade na may espiritual na enerhiya, wala rin silang walang kwentang jades. Pagkatapos ng lahat, ang mga espiritual na jade ay mahalagang kapareho ng mga bato ng enerhiya sa secular na mundo. Kung sila ay ganap na naubos ng walang bakas ng espiritual na enerhiya na natitira, ang mga espiritual na jade ay masisira at hindi na nila maa-absorb muli ang espiritual na enerhiya ng mundo. Ito ay magiging walang silbi kahit nabawiin ito ni Terence. Pangalawa, ang mga umabot sa Sky Class ay hindi mga idiot na naniniwala sila sa self-serving, ipinagpalit ang kanilang sariling mabuting jade para sa walang kwentang jade ng iba. Magiging maayos si Terence kung gagawin niya ito ng 1 beses o 2 beses, at iisipin ng mga tao na siya ay tanga, ngunit kung gagawin niya ito ng maraming beses, magsisimulang maghinala ang mga tao na may iba pang nangyayari. Kahit na hindi nila maisip ang isang bagay na God tier tulad ng Jade Space, magiging problema pa rin para kay Terence kung maakit nila ang atensyon ng mga masters. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.